So guys, paalala pala muna ako, my name is Tom, I'm 22 years old. So tulad mo rin, na-invite ako sa ito klase ng negosyo way back 3 years ago. Okay, so actually nung na-invite ako dito, sobrang negative ako. When I say negative, isa kasi ako sa mga tao na kapag pinakita mo ng ganito klase ng negosyo, hindi ako yung agad-agad naniniwala o yung mga tinitignan ko yung mga pangit dun sa pinakita mo. Okay, so pero bakit nasa harapan mo ako ngayon? Bakit ako sumali? Ganito lang kasi guys. Yung tao kasi nag-imbita sa akin, pinakitaan niya ako ng cheque at saka susi ng kotse. So basically, hindi ko naman gusto ng pera, pero obviously kailangan natin ng pera. Okay, kaya nga ako nag-nurse kasi na-mindset tayo mga Pilipino na kapag normal na tao ka lang din sa Pilipinas, you'd rather go abroad than to stay in the Philippines. Okay, so to cut the long story short, sinubukan ko yung negosyo natin. After 6 months or after 8 months by doing this business, okay, nakabila ko ng first brand new car ko, yung Lancer EX. Okay, so hindi ko sinasabi sa inyo pare pag mayabang, what I'm trying to point is sa ito klase ng negosyo, kapag pinaniwalaan mo, kapag tinry mo, may resulta talaga. Okay, so isa kasi ako sa mga taong clueless sa buhay noon na hindi ko alam kung paano kukunin yung mga pangarap ko. So guys, kung isa ka sa mga tao na hanggang ngayon hindi pa alam kung paano kukunin yung mga pangarap mo, ang Genesis at ang TFD Big Time alam kung paano ka papayaman. Ayan, so guys, pakilala pala muna ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. My name is Tom Arthur de la Cruz. Okay, I'm 22 years old. So, na-invite din ako sa itong klase ng negosyo naman way back 3 years ago. Okay, naka-invite sa akin yung kaibigan ko from high school friend, si Rex Resolme. Okay, tapos dila niya ako sa may Green Hills. May sabi niya, may papakita sa aking opportunity. Okay, so ako naman, syempre kaibigan ko siya, pinagbigyan ko, sumama ako. Okay, knowing na hindi ko pa alam talaga kung ano yung pag-uusapan namin. Okay, so nung napunta ako doon, actually guys, ang pinakita sa akin is opportunity. Okay, yung pinandidiran ng lahat na yung network marketing. Okay, so actually guys, sobrang negative talaga ako eh. Ayoko talaga yung pinakita sa akin negosyo. Sobrang tingin ko doon kalokohan. Okay, kasi ako yung klase ng tao na kapag pinakita mo ng mga ganong klase ng negosyo, okay, hindi yung mga magaganda yung mga tinitingnan ko, kundi yung mga pangit na part. Okay, pero bakit nasa harapan mo ako ngayon? Bakit ako sumali? Simple lang bro. Okay, yung tao kasi nag-share sa akin ng ganong klase ng opportunity. Second year high school lang yung tinapos niya. Okay, tapos pinakitaan niya ako ng cheque at saka ng susi ng kotse. So doon ako baliw na kung bakit sa mga taong ganon, okay, hindi sabihin na maliit ko sila. What I'm trying to point is, kung sila nagawa nila yun, walang dahilan para hindi ko magawa. Okay, so to cut the long story short, pinag-aralan ko yung negosyo, pinag-aralan ko sistema. Kasi guys, I do believe lahat ng bagay merong sistema. Okay, after 6 months by doing this business, itong network marketing, I earned my first million. And then after 2 months, ibig sabihin 8 months by doing this business, nakabili ako ng first brand new car ko. Ito nga, yung Lancer EX. Okay, so hindi ko ito pinapakita sa inyo, hindi ko ito sinasabi sa inyo para ipagmayabang. What I'm trying to point is sa itong klase ng negosyo, kung sasabihin mo, okay, may resulta talaga. Okay, may mangyayari talaga. Actually, hindi naman yung Lancer EX yung isa sa mga maganda nangyari sa akin. Oo, maganda siya, pero part lang siya noon. Okay, ang pinakamaganda nangyari sa akin sa network marketing is sobrang dami ko natutunang bagay. Okay, at ang dami ko nang tulungan. Okay, sa ganitong klase ng negosyo, 6 sa tao ko, 6 sa leaders ko from different places sa Pilipinas. Okay, naglabas na ng kanilang mga sasakyan. Pinaka-latest, yung kay Jericho Canillas at saka kay Ruben Glamares. Okay, 4 months silang ginagawa itong negosyo na to. Nakabili sila ng brand new Lancer EX din, kulay black and color white. Okay, ang nakakabaliw doon, 17 and 18 years old. Okay, part-time nila itong ginagawa. Estudyante sila, okay, from CEU at saka from San Sebastian. Okay, tapos nakita nila itong negosyo, ginawa nila, pinagtrabahuan. And then, yun na yung naging resulta nila. So, isa pa sa mga natutunan ko is walang madali sa mundo. When I say walang madali sa mundo, lahat ng bagay na meron ka ngayon, kailangan pinaghihirapan mo siya. Dumating yung time na kailangan mo siyang iyakan, kailangan magutom ka, kailangan mapagod ka, kailangan mapuyat ka. I mean, normal naman yung nangyayari sa labas, pero sa ganito klase ng negosyo, okay, normal mo siyang gagawin, pero may resulta, o worth it, okay, yung resulta na naghihintay sa'yo. At the same time, okay, marami sa'yo magdi-discourage dito. Siguro tip ko na lang to sa mga taong member na o matagal nang kasali at mga new member pa lang. Yung discouragement kasi is normal yan sa ginagawa natin, okay? Ibig ko sabihin, normal na mare-reject ka, normal na may tatanggi sa'yo. Unang tatanggi sa'yo mga mahal mo sa buhay,
mga relatives mo, best friend mo, girlfriend mo, boyfriend mo, parents mo, okay? Sila yung mga tao na tatanggit sa ganitong klase ng negosyo, okay? Pero guys, lagi mo tatandaan, ang buhay ng networkers parang buhay lang ng artista, okay? Gumaganda ang isang pelikula niyan, depende, okay, sa galing, okay? O dami ng kontrabida. Actually guys, kaya kailangan mo lang gawin dito is labanan yun. You have to step up to the plate, okay? Kasi the best gift na may bibigay sa'yo ng mga taong negative is i-discourage ka nila, okay? So it's up to you kung sila yung masusunod o ikaw para sa mga pangarap mo. Ito lang naman yun guys eh. Siguro last ko nang sabihin, walang taong may time machine na kayang bumalik sa past para baguhin ang nakaraan, okay? Pero lahat tayo pwede magsimula na maayos ulit ngayon para sa magandang magtatapos. Sa network marketing, okay, na-realize ko to eh. Napakasarap na mangyayari sa ito sa buhay mo. First is hindi pa nanganak ka, tama? Pangalawa is malaman mo yung rason, okay, o yung purpose mo kung bakit ka pinanganak. Actually guys, ang akala ko kasi dati, nursing ako, pangarap ko kasi maging batang doktor eh. Isa sa mga pinakabatang doktor dito sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, ang purpose ko pala nun sa buhay is bumuhay ng mga taong mamamatay na. Okay, actually, nung napunta ako sa network marketing, hindi pala yun ang purpose ko. Ang purpose ko pala sa buhay is bumuhay ng mga pangarap ng mga taong akala nila wala na silang pag-asa sa buhay. Okay, so guys, ganun kasarap yung network marketing. Okay, ang kailangan mong gawin dito, itry mo lang. Okay, sabi nga natin, wala namang mawawala sa taong wala na talaga. Okay, itry mo lang siya. Pagtrabahuhan mo, aralin mo yung sistema. Okay, magtrabaho ka mabuti, magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa sarili mo. Isa yun sa mga pinaka-importante, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kasi sa simula niya, sa simulang ginagawa natin negosyo, walang naniniwala sa'yo kundi sarili mo lang eh. And the moment na hindi mo pinaniwalaan yung isang bagay, hindi mangyayari. Vice versa, okay, the moment na pinaniwala mo yung isang bagay, mangyayari at mangyayari sa'yo. Okay, kailangan lang ulit trabaho, syempre kailangan magdasal. Kasi alam naman natin yan, di ba? Put God first and everything will follow. Kahit gusto mo na itong mga kotse na to, yung mga pangarap mo sa buhay mo, okay? Kung hindi ka naman dadasal sa kanya, o hindi mo naman to sinusurrender lahat sa kanya, okay? Hindi niya rin ibibigay. Kahit gaano ka gusto kung ayaw niya, wala kang magagawa. Okay? So, kailangan mong gawin, maghintay ka lang, patience. Okay? Ang patience kasi is, it is not how long you wait, okay? It is your attitude while waiting. So, kailangan positive ka habang naghihintay ka, tiwala ka sa sarili, matiwala ka sa Diyos. Okay guys, sa mga hindi pa sumasali sa TFD, okay, sa mga taong hindi pa alam kung paano kukunin yung pangarap nila guys, ang Genesis at ang big time TFD, alam kung paano ka papayamanin. So, wala kang choice, kailangan subukan mo rin.